ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan ayon sa kagustuhan o kalooban ng Panginoon, sa prinsipyo ng Diyos na sabi niya sa kanyang salita, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya lang, hindi po lahat ng tao ay nakakagawa po nito, na kung saan ay kahit sa bahay, kung babalikan po natin ang ating tahanan, hindi lahat ay nakakagawa ng gawaing bahay. Amen po ba? Lalo na kung baby pa. Hindi po talaga makakagawa po yun. Pero nakita po natin, lumilipas ang panahon, mula sa sinapupunan ng kanyang ina, ay pag lumabas po ito sa mundo, nag-grow po siya, nagmamature po siya, step by step according to the process na inilagay ng Panginoon sa buhay po ng tao. Di mo ba? Nagagawa lang ng isang bata o ng isang anak ang gawain sa bahay, lalo paghuhugas ng pinggan, pag nasa tamang edad na po siya. Pero kung baby pa yan, gumagapang pa po yan, hindi pa po niya kayang gampanan. Tama po ba? At meron namang mga nanay, tatay, pakita po natin, talagang dumarating sila sa maturity na ginagampanan po nila ang kanilang pagiging magulang. Pero nakakalungkot din, meron din po mga magulang na hindi nila magampanan pananlubusan ang kanilang pagiging magulang para sa kanilang mga anak. Why? Hindi sila dumadating doon sa punto na sila ay talagang makaganap. Bakit po? Kasi hindi pa rin sila nagmamature sa tamang panahon. Nakita na po ba kayo? May edad na parang immature pa rin. Mahirap po yun. Kaya kapag sa tahanan pa lang po ay hindi na-i-process, na-itama ang mga anak doon, magiging magulang din sila balang araw, hindi rin nila magagampanan o magagawa yung dapat nilang gampanan. Kaya nga yung ating pinag-uusapan, 2024, The Great Harvest, yung pinakatema po natin, hindi po natin magagawa yan kung tayo po ay nasa pagiging baby pa rin. Tingnan mo nga po katabi nyo, batiin nyo nga po. Anong bati ang gagawin nyo? I love you with the love of the Lord. Yan po ang magandang bati po sa ating katabi. At kapag tayo po ay bumabati na po ng ganyan, ibig sabihin po, unawa po natin ang pag-ibig ng Diyos. Tama po ba? Nagmamature po tayo. Kasi po sa ating church, hindi po tayo mananatiling tagaupo. Nakikita nyo po ba? Tayo po ay ipaprocess ng Panginoon. Meron po tayong, kaya nga sa mundo, meron tayong pag-aaral. Dito din po ay merong schooling or training. Ang pinakatahanan po natin dito ay ang ating home cell o cell group. Doon po tayo inuhubog ng ating nanay at tatay sa spiritual para tayo po ay mag-grow, mag-mature, mag-improve. Kaya yung ating pag-uusapan, magagawa lang po natin ito. Excited na po ba kayo sa ating pag-uusapan? Mamaya lalabas po yan. Pero nais ng Diyos maunawaan po natin, yung tunay na nakakasamba sa Panginoon every Sunday ay yung mga talagang nagmamature sa ating Panginoon. Kaya nga yung iba pagka-immature pa, pawala-wala pa po yan eh. Palaro-laro pa po yan. Tingnan mo ba ang mga bata? Pag hindi pa matured, ang ginagawa lang, puro laro. Pero pagka nag-mature po yan, hindi lang tatapusin niya pag-aaral, kundi hanggang pagtatrabaho, pagpapamilya, gagampanan niya po yan. Pero yung mga madaling bumigay sa mga pagsubok, problema, ang tawag po doon, mga immature pa. Pero pagka anumang pagsubok ang kanyang harapin at mga problema na dadaan sa kanyang buhay, kayang-kaya niyan lampasan at pagtagumpayan. Why? Kasi nagmamature po siya. Handa na po ba kayo? Ang title natin pag-uusapan ay Kakayanin Mo Kung Susunod Ka Lang. Ano po yung kapatid niya na nakaraan natin pinag-usapan? May nakakaalala mo ba? Very good, may nakakatanda. Karugtong po yan na kung saan kakayanin mo kung susunod ka lang. Tama po ba? Eh minsan, inuutusan natin ang ating mga anak, anak, bili ka ng toyo. Ituturo pa yung isa. Tama po ba? Si kuya na, bunso ako hindi ko pa kaya. Pero makikita po natin,
Kahit sa gawain natin sa ating Panginoon, maaaring kapag hindi pa po tayo handa, hindi pa po tayo nagmamature sa pinapagawa sa atin ng Panginoon, hindi po talaga natin kakayanin. Pero sa title natin pinag-uusapan, very positive yan na sinasabi sa atin ng Panginoon, sabihin niyo po sa katabi niyo, kakayanin mo. Kakayanin mo. Di ba? Anumang problema, pagsubok na yung kakaharapin, problemahin, kakayanin mo. Tama po ba? Kasi minsan pagka talagang umaharap na tayo sa parang ayaw natin, hindi natin gusto, at parang mahirap na, parang ayaw na natin sumunod. Pero sabi ni Lord, kakayanin mo kung susunod ka lang. Ano sikreto? Sumunod ka lang. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sumunod ka lang. Ang sumusunod sa ating Panginoon, sa kanyang mga magulang, sa ating gobyerno, ito po yung mga mature. Pero yung mga immature, talaga hindi po makakasunod. Why? Kasi ang kanilang isipan ay maglaro. Ang kanilang gagawin ay yung kanilang maibigan lamang. Kaya sa panahon ngayon, sa oras na ito, maraming namumroblemang magulang. Why? Kasi hindi na ipaprocess, hindi na itatama yung kanilang mga anak para makayanan, gawin ang mga gawain. Makikita ito sa tahanan. Kaya sa estudyante pa lamang yung pinaprocess, pagka siya ay hindi na nagpapatulong sa kanyang magulang, sa kanyang mga assignment, sa kanyang mga gagawin para sa kanyang school. At meron siyang initiative at talagang ginagawa na yung kanyang pag-aaral na maayos, ito po yung nagmamature. Yun po yung nakikita po natin dito. Kaya, tingnan po natin yung salita ng Diyos na ibibigay po sa atin. Sabi po dito sa 1 Chronicle chapter 28 verse 10, alalahanin mong ikaw ang pinili ni Yahweh upang magtayo ng kanyang tahanan, gawin mo na ito at huwag kang magpabaya. Tayo po sumandaling yumukod, tayo po manalangin. O dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, nakatunghay ka sa aming kalagitnaan. Ikaw ang nagdala ng aming mga paa sa lugar na ito, lalo tigit sa aming bagong kaibigan. Mangusap po kayo sa kanyang buhay, pagpalain niyo po siya. Ano man ang kanyang daladala sa lugar na ito, alam ko, iibsan niyo po siya kung ano man ang kabigatan. At papalitan niyo po ang kanyang dalahin ng mga blessing na nagmumula sa iyo, Panginoon. At maranasan niya ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan ng himala, at lahat ng anak mo narito ay makakamtan ng iyong pagpapala. Kaya naman salamat, Panginoon sa Kristo, inialay mo ang iyong buhay para kami ay magkaroon ng kaligtasan. At sinabi mo sa iyong pangako sa John 10:10 na bibigyan niyo kami ng isang buhay na ganap at kasiyasiyan. Maranasan po namin lahat, Panginoon, ang iyong pangako nito. Salamat din, Banal na Espiritu Santo, ikaw ang ipinangako ng aming Panginoon sa Kristo na siya ay aakyat na sa langit. Sabi niya, hintayin niyo ang pagbaba ng Banal na Espiritu Santo at ang kapayapaan ay isa sa inyo. Panginoon, salamat dahil ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo ay aming mararanasan sa lugar na ito. At saan man kami pumaroon, kami ay sasamahan ng Banal na Espiritu Santo para kami ingatan, gabayan, pangunahan, at pagpalain, pagtagumpayin sa aming mga buhay. Give us knowledge and wisdom, talent, skills, upang magampanan po namin ang mga inihahatang niyo po sa aming tungkulin. At mag-mature po kami, mag-improve po kami, at matuto po kami sa lahat ng amin na experience sa nakaraan. Lahat ng mga pangit namin nakaraan, winawasak namin ito sa pangalan natin sa Kristo. Purahin niyo po sa puso't isipan ng mga anak ang kanilang mga nakaraang hindi nila nagugustuhan. At ang maalaala na lang nila ay yung mga ginawa mong himala. Ang mga ginawa mong ipinarana sa kanila na kung saan nagdudulot ito ng paglapit sa iyo at nagkakaroon ng tamang relasyon. Kaya minsan pa, anuman ang tangka at gawa ng kaaway, winawasak namin ito sa pangalan ng ating Panginoon Kristo dahil ang mga anak mo na pagpapalay sa lugar na ito ay hindi na madadaya kailanman ng kaaway ng Satanas. Muli, O Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwala ang banal na gawain ito. Sa iyo parangal, papurit, pasalamat, ang lahat ng pagpapalain ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Ang historical background po ng ating pinag-aaralan ay si David po ay malapit na lumisan sa mundong ito.
Ngunit nakita niya ang pagpili ng Panginoon sa kanyang anak, walang iba kundi si Solomon. Na sa ating talata na binasa ay siya na ang next king ng Israel. Walang iba kundi si Solomon. Kilala niyo po ba si Solomon? Talagang pinagpala ng ating Panginoon. At alam naman natin, batang-bata pa si Solomon ay papalit na sa paghahari o sa kingdom ng Israel na ang kanyang ama ay binibili na siya o tinatagubili na siya na sabi sa kanya, balikan po natin yung talata kay Solomon, alalahanin mong ikaw ang pinili ni Yahweh upang magtayo ng kanyang tahanan, gawin mo na ito at huwag kang magpapabaya. Kaya yung ating title na pinag-uusapan, parang sinasabi ni King Solomon, ni King David kay King Solomon, kakayanin mo kung susunod ka lang. Kausapin nyo nga po ng puso sa puso ang inyong katabi, kakayanin mo kung susunod ka lang. Parang ganito yan. Takot kang mag-business, pero ini-encourage ka ni Lord, kakayanin mo mag-business kung gagawin mo lang. Tama po ba? Minsan nga, kasi bilang kapatid niyo sa Panginoon, ako nangangarap talaga. Ang mga taga-JCL sa Call Outreach ay businesswoman at mga businessman. Tama po ba? Ulitin ko po, ang mga taga-JCL sa Call Outreach, ang abang lingkod ito ay nangangarap na hindi kayo maghihirap, kundi papasaganahin kayo ng Panginoon. Hindi mga empleyado, okay lang mag-job, pero dapat mag-work po kayo. Parang-parehas lang yun, Brother Benny, hindi po. Ang job ay 8 to 5. Ngayon nyo lang po nadinig yan, di ba? Ang work ay 5 to pataas. Ibig sabihin po doon, yung wisdom na ibibigay sa atin ng Panginoon, yun yung ating moment na kung saan mas higit pa doon sa job, yung work. Kasi ikaw mismo yun. Ikaw mismo ang gagawa. Na hindi limitado ang benefits, hindi limitado ang profit o ang salary, kundi ito yung dadaluyan ng Panginoon ng kanyang pagpapala. Kaya lang, sabi ko nga ako, hindi pa tayo enough para gawin ang mga bagay po na to. Hingi po tayo ng tulong ng ating Panginoon. Ano hiningi ni Solomon sa ating Panginoon? Wisdom. Kaya makikita po natin, ang pinakamahalaga na unahing hingin natin sa Panginoon ay yung kaalaman, yung karunungan. Why? Kasi nakita ni Solomon, batang-bata pa po siya, maglilid na po siya ng napakaraming tao. Magmamanage na siya ng napakaraming tao. Hindi po ganun kadali. Yung isang anak nga lang po, pagka ito po ay malikot, makulit, talagang hindi natin masaway at hindi natin maituro yung tama sa kanya, hirap na po ang magulang eh. Madidinig lang natin sa kanyang salita, itong aking anak na to, napaka-kulit. Pero ang totoo, pagka mga bata ang pinag-usapan, hindi sila makulit, kundi malikot. Kasi nga po, why? Kasi po sila ay nasa immature stage pa po sila. Pero dapat nagmamature po sila, katulad ni King Solomon, nagmamature para gampanan ang kalooban ng ating Panginoon. Tama po ba? Amen. Taas nga po ang kamay ng gusto pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Alam niyo po ba na ang pinagpapala ng Diyos ay nagmamature po sila? Pero pagka immature pa po tayo, we cannot handle the blessing na kung ano man ay pagkakalap sa atin ng ating Panginoon. Sasayangin lang natin, babaliwalain lang natin, at hindi pa natin ibabalik ang glory at pasasalamat sa ating Panginoon. Pero yung mga mature, gusto niyo po ba magawa po ito? Sabi po doon sa una, balikan po natin, sabi ni David kay King Solomon, kaya mong gawin yan, magagawa mo. Kung susunod ka lang. Anong sabi po doon? Una, alalahanin mong ikaw ay pinili ni Yahweh.
Yun po yung nais ipakita sa atin ng Panginoon. Na ikaw, sa karamihan ng tao, ay pinili ka ng Diyos. Huwag kang magtaka. Huwag po tayo magtaka bakit po tayo narito. Sabihin niyo po sa katabi niyo, pinili ka pala ni Lord. Ngayon, alam mo na. Alam niyo po mga kapatid, yung mensahe ng ating Panginoon, hindi po biro yan. Ilan ang tao sa lugar ng Sukol? Napakarami. Pero bakit may mga bakanting upuan pa po? Yan po ang katanungan po dyan. Sabi ko nga po, pagka tayo ay matured na, every Sunday, hindi ka na mawawala para sumampa sa ating Panginoon. Pero pagka ikaw ay matured pa, maaaring ikaw ay napilitan lang, kaya ka narito. Yan po ang mga immature. At kaya ka pumupunta lang dito dahil may nagputo sa'yo, may pumilit sa'yo. Pero pagka nakita mo ang iyong sarili, dahil ikaw ay pinili ng Diyos, ay napakasarap sa pakiramdam. Kapag ka ikaw ay hindi pinili, pagka ikaw ay chosen, ang opposite niyan ay rejected. Ay napakahirap ma-reject. Tama po ba? Amen. Lalo na sa mga bata na hindi lang nabigyan ng candy, naglulupasan yan eh. Yung immature niya, ipinapakita talaga sa madla. Meron pa po ba dito na kapag ka hindi nabigyan ng pagkain ng asawa, ng anak, nagtatampo? Sana wala na. Tama po ba? Nakaka-relate po ba kayo? Alam niyo po, magagawa lang natin ang kalooban ng Diyos. Pagka alam po natin yan. That time, I think, baka sa murang edad ni King Solomon, o ni Solomon, hindi niya na maranasan ang pagiging bata. Dumadaan tayo sa newborn baby. At dumadaan tayo sa pagiging young o kabataan. Ano yung sa kabataan? Youth. Ayan. Pagkatapos ng pagiging youth, ano susunod? Gayut na. Ang tinatawag na young adult. At tapos ng young adult, ano kasunod? Adult. Pagkatapos ng adult, di ba? Tama, thunders. Ating pinauuso dito. Di ba? Ang tinatawag na old. And, di ba? Old and old. Hindi day old. Tama po ba? Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Inaagaw nga ng kapatid niya yan eh. Yung pagiging hari. Kilala niyo po ba yung kapatid niya? Si Adonias. Kaya masarap magbasa ng Bible eh. Alam niyo po kaya nagkaroon ng wisdom at knowledge si King Solomon. Hindi po instant po yun. Oo, nanalangin siya kay Lord na kahit sa panaginip nakapag-pray siya, na kinausap siya ng Diyos, anak, ano ba talaga gusto mo? Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, kapatid, ano ba talaga gusto mo? Alam niyo po, itong mga oras po natin dito, i-enjoy po natin, hindi po ito masasayang. Minsan kasi baliktad ang isipan ng tao, yung mga immature. At bako atin ng Sunday celebration na yan, masasayang lang ang oras ko. Mas maganda kaya maglaba. Mas maganda kaya matulog. Ba? Relate po ba kayo? Si King Solomon, ipinrasis ng Panginoon niya sa kanyang kahilingan. Sabi ng Panginoon, total, hindi naman kayamanan, o hindi kamatayan ang iyong mga kalaban, ang iyong hiniling, hindi ka tagumpayan, o kasikatan, sabi ni Lord, sige, pagkakaloob ko sa iyo ang knowledge at wisdom na hinihiling mo. Kaya lang, hindi lang inilagay ni Lord doon, basahin mo ang aking mga salita. Nandiyan pa po ba kayo? Alam niyo po, si King Solomon, kaya niya alam ang kalooban ng Panginoon, inasa niya ang kautusan. Kung ang naisulat man ni Moses that time ay yung Pentateuch mula Genesis to Book of Numbers, I think, ganyan yan eh. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, tama, hindi pa pala kasama Numbers. Makikita po natin,
Matalino si Solomon, hindi niya lang binasa yan. Nakita niya ang kalooban ng Diyos para siya makapag-manage ng buong Israel, ay alam niya ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga nang dumating sa test ng leadership siya, na nag-aaway yung dalawang ina, ano po nangyari? Nabasa niyo po ba yun? Namatay yung anak ng isa, at yung anak ng isa na buhay, inaagaw ngayon nung namatay ng isang anak ng. Ano sabi ni King Solomon? Matalino si Solomon. Doon palang nakita na ng Israel na ang desisyon ng isang mature ay tama. Hindi na nagkakamali. Magkamali man, taplis lang. Nakuha niyo po ba? Alam niyo po yung mga immature, yung mga desisyon, mali-mali. Pero yung mga mature, tama at itinatama ng Diyos ang kanilang mga desisyon. Pumalakpak po ang may natututunan. Napaka-sarap mabuhay pagka alam mo na isa ka sa pinili ng Diyos. Yan yung mga nakakaranas ng pagliligtas ng Panginoon. Iyan ang mga nakakaranas ng blessing ng Diyos. Iyan ang mga nakakaranas ng pag-iingat ng Panginoon. Iyan yung mga nakakaranas ng tagatagumbayan at himala ng ating Panginoon. Can you imagine? Si Solomon ay kinilala ng buong mundo. Dahil pa ang mga sikat na mayayaman. Kung sino mang mayaman. Wala siyang katulad, walang kapantay. That time. At dinadayo siya ng mga kaharian sa paligid niya. At kinakausap siya, giliw na giliw siyang pakinggan. Why? Ando ng karunungan ng Diyos, ang kaalaman ng Diyos, dahil alam niya ang kalooban ng ating Panginoon. Ang mga nagmamature po, katulad ni Solomon, alam niya, pinili siya. May gagampanan kasi siya. Ano title? Ano title? Kala ko yung nakaraan sasabihin nyo. Tapos na po tayo doon. Ang hindi talaga natin kaya ng Diyos. Pero ngayon, i-delegate na po tayo. Kaya lang, kung i-imik pa rin tayo kay Lord, Lord, hindi ko pa po kaya. Pwede naman. Pero ang tanong, hanggang kailan mo hindi kaya? Pero dapat, sabihin niyo po sa tabi mo, kayanin mo na. Maniniwala pa ako pagkabago niyo friend dito. Talagang medyo tulala pa po yan. Nakikinig pa po yan. Talagang gusto niya matuto at talagang magkaroon ng wisdom galing kay Lord. Pagka may wisdom kasi ang tao galing kay Lord, mula sa pagiging mahirap, kaya niyang umangat para yumaman. Maniwala po kayo. Mula sa kabiguan, kaya niyang magtagumpay. Kaya lang, kung nananatili kang immature baby, sabi ko nga, ang nagagawa lang naman ng baby ay gumapang. Di ba? Bago pa makalakad po yan, ay ginagabay yan. Tinuturuan ng cell leader. Tama po ba? Amen. Hindi katulad ng isda. Ang isda, pag ipinanganak, kahit wala ng training yan, lalangoy at lalangoy yan. Ang ibon, kahit walang training yan, ay talagang lilipad at lilipad. Gusto niyo po ba makalangoy? Gusto niyo po ba makalipad? Sabihin niyo po ulit sa katabi niyo. Magpa-process ka ngayon. Ang susi, kahilingan ni Solomon, hilingin natin ngayon. Lord, hirap na po ako sa aking pamilya. Problemado na po ako sa aking pamilya. Bigyan niyo po ako ng knowledge, ng wisdom, talent, skills, kung paano ko po ito ayos. Kasi sa totoo lang, ang mga immature, hindi po maayos ang buhay. Amen po ba? Amen. Ang laki na. Nakaasa pa kay nanay, nakaasa pa kay tatay. At ang gumagawa pa rin sa bahay, si nanay at si tatay. Pero yung mga anak na nagmamature, aagawin ang panghugas ng pinggan, panghugas ng baso. Kasi, kapag nangyari po sa buhay po natin yan, kasi kaya sinabi kay Solomon, alalahanin mo na ikaw ang pinili niya. Bakit alalahanin? Pwedeng? Nakalimot. Anak ba ako ng Diyos? Minsan ganyan eh. Sisimba ba ako? Araw ba ng linggo ngayon?
Cell group ba ngayon? May Bible reading ba ngayon? May prayer ba ngayon? Alam niyo po, ang mga ganung bagay ay usapin na kung saan hindi pa talaga tayo. Aminin natin. Pero pagka ikaw ay mature, hindi ka nasusunduin. Hindi ka naakayin. Kaya nga ang mga cell leader, kung talagang alam natin yung maturity, tayo po mismo, pagka in-invite natin sa kanila, huwag po natin iiwan. Hanggat maaari, akayin muna natin sila. Ang bata, bago makapunta sa isang lugar yan, inaakay po yan. Why? Baka ma-aksidente, baka madapa, baka mabalo, mapahama. Ano ibig sabihin? Si Satanas andyan. May mga nakahandang patibong dyan sa dadaan nila. Tama mo ba? Baka matalisod, mapatig, mabarong, magbagong isip. Yan ang mga gusto ni Satan eh. Na talagang agawin tayo sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Matagal tayong dinaya. Matagal tayong pinagnakawan. Matagal tayong gustong wasakin. At gustong patayin ni Satanas. Kaya lang, sabihin niyo po sa katabi niyo, mahal na mahal ka ni Lord. Iningatan ka niya. Kaya tayo narito. At kung ano man ang nawala sa iyo, sabi ni Lord, pag nagpatuloy ka at ginawa mo ang kalooban ko, ibabalik ko sa iyo ang lahat mo. Tanungin mo nga po sa katabi niyo, ano ba nawala sa iyo? Buti nga, hindi nawawala asawa. Oo ba? Girlfriend, boyfriend, pwede pang mawala eh. Pero yung asawa, huwag naman. Kasi yan ang ating kakampi. Tama po ba? Amen. Yan ang ating best friend sa ating Panginoon. Alalahanin natin na tayo ay pinili ng Diyos. Ramdam niyo po ba? Sabihin niyo po sa katabi niyo, pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Bagamat pinilit ka ng kapatid mo, pinilit ka ng nanay mo, kasi yung pinilit, andun yung salitang pinili. Tama po ba? Amen. Tinanggal na natin yung T. Ano yung T? Hindi mo malaman? Taning. Tinatawa ko lang po kayo kasi baka masyado kayong seryoso lalo tayong, alam niyo po, kaya ako po kayo pinatatawa. Para ramdam niyo yung presensya ng Diyos, yung kapangyarihan ng Panginoon. Baka lumabas tayo lahat dito nakasimangot eh. Mas maganda, you never be the same again. Nasasabi mo, magandang bumalik doon sa JCLM Sokol Outreach, kahit ilan pa lang kami. Talagang nararanasan mo ang Panginoon doon. Tama po ba? Kaya malakpak po ang pinagpapala ng ating Panginoon. Yung mga nagmamature, alam mong pinili ka na noon, hindi ka na pinilit. Tama po ba? Kasi kapag ka pinipilit ka pa, andun yung T. Hahatakin ka pa noon, pabalik, papuntang impyerno. Pero pagka alam mong pinili ka, you are going to the blessing of God. Victory of God. Miracle of God. Di ba? Kaya lang, kung hindi po natin ito makikita, at hindi natin maalaala, dinaya na nga tayo sa nakaraan ng kaaway. Pinura ang kabutihan ng Diyos. Pinura ang pag-ibig ng Diyos. Di ba? Kaya minsan parang gusto na natin tapusin ang ating buhay sa mundong ito kasi talagang nasa kadiliman na eh. Talagang hindi na natin makita yung ganda ng buhay. Wala na tayong maalaala. Pero si Solomon napakapalad. Meron siyang ama na gumagabay sa kanya. Ang ipinapagawa ng Diyos ay nakahanda ng lahat. Kaya mapalad po ang mga anak na merong magulang na naghahanda para sa future po na ginagamit ng Diyos. Pagkabat si Lord ang talaga naglalaan noon sa ating buhay. Kaya, ano sabi ko sa una? Sa title natin pinag-uusapan, kakayanin mo kung susunod ka lang. Sa tingin niyo po, nang malaman ni King Solomon, o ni Solomon, itong pahayag ng kanyang ama sa kanya, nagpaka-baby pa rin po kaya siya? Hindi na po. Aak na siya, gagawa na siya, kikilos na siya as a king, as a leader.
Parang ikaw na yung susunod na tatay, ikaw na yung susunod na nanay, anak, alalahanin mo. Tapos na ang pagiging anak mo. Tatay ka na, nanay ka na. Cell leader ka na, anak. Hindi basta-basta cell leader, cell leaderan lang. Kundi gagampanan mo yung very miraculous na ministry na ipinagkaloob sa inyo, Panginoon. Hindi po biro. Kaya nga po, dyan, inire-remind po si King Solomon, baka makalimutan natin sa leader po tayo. Baka makalimutan natin, anak tayo ng Diyos. Baka makalimutan natin, kaya tayo naghihirap, ay hindi natin naalala ang papalain ng Diyos. Baka kaya hindi nagtatagumpay, ay hindi mo naalala, pinili ka ng Diyos. At kaya hindi mo maranasan ang mga miracle, ay hindi mo alaala, ikaw ay pinili ng Diyos. Taas po ang kamay na pinili ng ating Panginoon. Alam niyo po, pag hindi niyo po itinasang yung kamay, merong gusto pumili pang isa. Huwag po iyon ang ating hayaang pumili po sa atin. Hindi ka na pipiliin, kakanyahin ka na talaga. Ay, mahirap po yun. Tama po ba? Kakayanin mo, kasi kaya hindi mo lang nung makaya, kasi hindi mo alam na ikaw ay pinili. Pero pagka nalaman mo, na ikaw, kaya pala dumaan ako sa napakaraming pagsubok, kaya pala dumaan ako sa napakaraming kabiguan, kaya pala dumaan ako sa maraming, di ba? Nakuha niyo po ba? Ano pala? Ayaw ni Satanas na makita mo, ay gamitin ng Panginoon sa isang napakagandang layunin at purpose sa iyo. Eh pagka nakita mo po ito, katulad ni Solomon, to the max. What is a blessing? What is a victory? Na kung saan ay pinagkakaloob ng amang nasa langit. Awa niyo po ba? Awa. Ang mga taga-JCLM sa Call Outreach ay maranasan po ang mga bagay nito. Ulitin ko po, ang pangarap po ni Brother Benji ay magkaroon ng sariling lupa, sariling building ang church nito. Hindi ito mananatiling tayo ay nandito lang. Nakakita na ako ng dalawang himala ng Panginoon na mula sa garahe, talagang nagtayo ng malalaking church ang Panginoon. Okay, pinagdadaan tayo sa humble beginning ng ating Panginoon. Pero, papayag ka ba na tayo ay manatili na lang sa ganitong kalalagayan? Si Lord lalo, hindi papayag. Kaya lang sabihin mo, kakayanin mo. Kung susunod ka lang. O, may sasabihin na po kayo sa inyong mga anak pag ayaw sumunod. Ano ba? Ano kasi sasabihin? Sabi nung ikalawa ko, nung tinuturuan ko po yun, tinututuran ko, tatay, hindi ko na kaya. Ay sabi ko, anak, kaya mo yan. Ngayon, hindi na nagpapaturo. Nagmamature. At makita natin, nag-excel po siya sa kanyang pag-aaral. Hindi na nangihingi ng gabay ng kanyang magulang. Kaya nakakatuwa po yung aking mga anak, nakita ko po, nagmamature po sila. Minsan niya, pag tinitingnan ko, parang yung bunso pa mas mature eh. Nakuha niyo po ba? Eh, nakakatuwa. Yung aking bunso, nakakapagluto na, nakakapagluto ng ulam, nakakapagluto ng kanin. Eh, talagang kahit ako ay wala, alam ko hindi na magugutom. Basta meron lulutuin. Paano kung wala? Pero alam natin, si Lord na nagkakaloob. Amen po ba? Ikalawa, sabi po doon, kung itutuloy po natin, una, alalahanin mo ikaw ang pinili ni Yahweh. Para ano? Siyempre, merong purpose po yan. Ikalawa, upang magtayo ng kanyang tahanan. Iyan po ikalawa. Ano yung pinapagawa ni Lord? Magtayo ng kanyang tahanan. Tanungin mo nga po katabi nyo, kaya mo ba yan? Kaya mo ba yan? Ang sikreto, sumunod ka lang.
Hindi na sikreto. Talagang sa pagsunod sa ating Panginoon, sa ating magulang, sa ating gobyerno, at kung sino man ang may kautusan, ay magagawa natin kung tayo ay susunod. Kaya lang, kung nagre-reklamo tayo at sinasabi natin, may takot tayo, at parang nahihiya tayo, at parang hindi natin kayang gawin, pero sa araw na ito, dahil alam mo, pinalalakas ang loob mo, pinili ka ng Diyos. Pagka pinili ka ng Diyos, ibig sabihin, i-empower ka ng ating Panginoon. Yung kapangyarihan ng Diyos, yung nature ng Diyos, sumasa iyo. Kung ang Diyos makapangyarihan, magkakaroon ka ng power. Hindi lang kilikili power, kundi talagang may anointing ng Panginoon dahil sa banal na Espiritu Santo na sumasa iyo. Kaya makikita po natin ang pagsama ng Diyos ay napakahalaga sa ating usapin. Every day. Ano daw? Upang magtayo ng kanyang tahanan. Eh parang namang hindi ko maunawaan, brother ko. Ano ba ang tahanan? Ang alam natin tahanan, yung ating tirahan. Amen po ba? Pero alam niyo po, ang tahanan po yan ay yung mga anak ng Diyos na pinili ng Diyos. Katulad po natin, matatawag po tayong church, more than one, na kung saan, pagka sinabing church, ito ay kalipunan ng mga anak ng Diyos na nagsasama-sama para sambahin ng Diyos, paglingkuran ng Diyos, at mahalin ng Diyos. Kaya ang tahanan po na binabanggit po dyan, anak, kaya mo magtayo ng cell group. Nakita niyo po ba? Anak, kaya mo magtayo ng outreach na magiging church. Kaya si Solomon, nakita po natin, andun ang preparation ng kanyang ama, na talagang nakita ni Solomon, na nagnais ang kanyang ama sa iniuutos sa kanya ngayon, ni David, itinatagubilin sa kanya through God. Makita po natin, hindi po kadali ang gagawin, magtayo. Magtayo. May nakatayo na nga, minsan nagkukulaps pa eh. Why? Kasi mali ang pundasyon. Pero tayo itinatama ng Panginoon ang ating pundasyon. Alam niya, nang tanggapin natin ang ating Panginoon Kristo, ito ang bato na matatag ng ating sinasandawalaan at tinatayuan ang ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, makakatayo lang tayo kung tayo nagsisiwala, umaasa, at nananampalataya sa ating Panginoon. Mahirap, pinili ka na ng Diyos. Pero wala ka pa rin pagtitiwala. Wala ka pa rin pag-asa. Wala ka pa rin pananampalataya. Paano mo maitatayo ang tahanan ng Diyos na pinagagawa ko sa atin? Kaya nga maraming pamilya wasak. Ano wala po kayo? Hindi nila alam kung paano magtayo ng talagang tahanan maka-Diyos. Marami ako nakikita tahanan, parang impyerno. Hindi ko na po kayo tatanungin kung anong gusto nyo tahanan. Alam ko, ang nais nating tahanan ay andun ang kapayapaan, andun ang pag-ibig, andun ang kaligayahan. Di mo ba? Andun ang kabutihan, andun ang pagpipigil sa sarili, andun ang katapatan, kabutihan. Na talagang yung pangako ng ating Panginoon Kristo sa John 10:10 ay life to the fullest. Isang buhay na ganap at kasiyasiyan. Kaya nga, ang Panginoon napakabuti. Once na tayo ay may self-group, nagsa-self-group tayo at may sina-self-groupan po tayo. That is our family na kung saan yung tahanan na yan ng Diyos. Eh, nung panahon ni Solomon, building lang yun. Mas patindi tayo ngayon. Ang itatayo nating tahanan ng Diyos ay nasa puso't isipan ng tao. Nakuha niyo po ba? Na kahit kailanman ay hindi magigiba. Sabi ni Jesus Christ, ang building na yan, yung templo na pinagawa ni Solomon. Sa 3 araw na, pwede nang gumawa. Kaya hindi siya maunawaan, hindi siya maintindihan ng mga audience niya that time. Ang mga Pariseo, Saduceo, Escriba, ay tulala. Hindi siya maunawaan. Pero sa mga anak ng Diyos na pinili, kung tayo ang audience ng ating Panginoon ngayon, mauunawaan natin ang tunay nating tahanan.
Ang tahanan sa mundong ito, temporary lang. Pero ang tahanan na inilalaan sa atin ng Panginoon ay para sa buhay na walang hanggan. Ang kalangitan. Hindi nila naunawaan na yung building na binabanggit ng ating Panginoon sa Kristo, yung ating katawan. Na habang ang tao ay nabubuhay, diyan nananahan sa puso at isipan natin ang ating Panginoon. Kaya napakahalaga ng kaluluwa ng tao. And so, ito ang content na pinakamahalaga sa buhay ng tao. Meron tayong body, yes, pero lilipas. Sabi sa Book of Genesis, tayo nilikha ng Diyos mula sa alabok at sa alabok din tayo ba? Balik. The proof is our cemetery. Diba? 6 feet below the ground, ang ating body ay mabubulok. Ayon sa salita ng Diyos, mula sa alabok, babalik sa alabok. Madidecompose siya, kakainin siya ng uod, or kung anumang hangin o elemento na gagamitin ng Diyos para bumalik ito sa alabok, mangyayari ang kanyang salita. Palakpakan po natin ang Diyos sa nakakaunawa. Alam niyo po, ang haharap sa hukuman ng Diyos ay hindi ang katawan, kundi ang ating kaluluwa. Na siyang makaka-experience ng ginhawa sa kalangitan, at kung sa impyerno intended ang kaluluwa, doon makakaranas ng paghihirap. Kaya, kakayanin mo pumunta sa pangako ng Panginoon kung susunod ka lang. Amen po ba? Amen. Kaya po ba natin magtayo? Amen. Kaya. Yung simple mag-invite ka nga lang ng isang kaluluwa. Palakpakan po natin si Sister Mary na nagkaroon ng puso. At lahat po tayo. At yung kanyang kapatid na in-invite, palakpakan po natin sa Panginoon. Ilag sa kanila. Nawa hindi siya magsisi, kundi siya ay pinagpapala ng Panginoon niya. Ano po ba? At yung espiritu natin na binubuhay ng Panginoon, according to John chapter 3 verse 1 to 8, na ito ay naipanganak at nagmamature din, ito yung magdadala sa atin sa katagumpayan. Ito ang kakausapin ng Diyos. Ito yung nag-worship kay Lord. Ito yung nagbabasa ng salita ng Diyos. Ito yung nananalangin. Ito yung uma-attend ng mga gawain. Hindi lang tayo physical dito. Pati espiritu po natin ay sumasamba sa ating Panginoon. Body, soul, and spirit, kompleto po ating pagkatao, ay sumasamba sa ating Panginoon. Alam niyo po, napakalaking accomplishment ni Solomon, yung maitayo niya, ang tirahan ng Diyos. At ang pangako ng Diyos ay mananatili siya roon habang si Solomon ay sumusunod sa kanyang kalooban. Pwede pong umalis sa ating puso, sa ating buhay, ang Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo na siyang nananahan sa ating puso at pagkatao kapag ka po tayo ay nagpabaya. Ano po ibig sabihin? Kapag hinayaan natin ang ating buhay, nakatayo na po yan. Naninirahan na po ang Diyos dyan through the work of the Holy Spirit. Matitigib po malulungkot po ang banal na Espiritu Santo na nananahan sa ating puso at isipan. Lalo tigit ang ating Panginoon Kristo na nakatrono sa ating puso at buhay. Tanongin nyo nga po si katabi nyo, si Jesus na ba naghahari sa iyong puso at buhay? O ikaw pa rin? Pagka ikaw pa rin kasi, immature pa rin yun. Ikaw pa rin ang nasusunod na sisimba ako pag gusto ko. Sisimba ako pag ayaw ko. Pagbabasa ako ng salita pag gusto ko. Pag hindi, alam ko po, hindi pa si Lord ang nakasentro talaga at naghahari sa inyo. Kaya nga po ang Panginoon natin, hindi lang siya tagapagligtas, siya ay hari ng ating buhay. Tama po ba? Siya ang Panginoon ng ating buhay. Kaya lang, kung tayo pa rin ang naghahari at Panginoon ng ating buhay,
hindi po natin kakayanin po ito. Pero dahil nga ang Diyos na ang nag-ahari sa ating buhay at pinili tayo ng Diyos, sabi ko nga, ini-empower tayo ng Panginoon eh. Si Solomon, nagkaroon ng empowerment ng Panginoon yan eh. Alam niyo po sa kasalukuyan, mapalit po tayo. May 3 persona ang Diyos. Walang iba kundi ang Panginoon Espiritu Santo. Para gawin po natin yun. Yung sarili natin hindi maayos, aayusin ng Panginoon. Yan po ay ibig po sabihin niya. Ang pamilya natin hindi maayos, aayusin po ng Panginoon niya. Ang trabaho natin, parang hindi maayos, aayusin po ng Panginoon niya. Amen. Ang business natin parang hindi maayos, wala pa nga ang business eh. Magkakaroon ka ng business, aayusin ng Panginoon niya. Nawa, magkakaintindihan po tayo mga kapatid. Ang una nating itayo ay ang kingdom ng Panginoon. Sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating buhay. Itayo natin. Kung paano po natin itatayo yan, basic lang lagi. Balikan natin ang salita ng Diyos. Balikan natin ang Panginoon. Manalangin tayo. Mag-worship tayo. At umatin tayo ng mga gawain katulad nito. Natatayo na ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, nagtanong sa ating Panginoon sa Kristo mga immature, mga ignorant. Sabi nila, kailan ba darating ang kaharian ng Diyos? Ay, tanong niyo po ba yan? Kailan ba dadating talaga ang pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo? Pero alam niyo po, na ang kaharian ng Diyos ay matagal nang dumating sa mundo ito. Nasa iyong puso, nasa iyong buhay. Paano nga darating ang kaharian ng Diyos sa iyong buhay kung sarili mo pa rin ang nag-ahari sa iyo? Kaya nga sabi sa Book of John, chapter 3, verse 1 to 8, sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, unless the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Imagine, mismo, sinasabi natin pa sa Kristo kay Nicodemo, pwede mo makita ang kaharian ng Diyos. Kaya nga tayo pinagtatayo ng ating Panginoon ng kanyang tahanan sa mundong ito, not literally but spiritually. Ang panalangin natin pa sa Kristo sa Amang nasa langit na itinuro niya ang panalangin sa kanyang mga disciple, sabi doon, Ama, kung papaano sa langit, ay gayon din mangyari dito sa lupa. Kasi nga, ang mundong ito ay temporary lang. Alam ng Panginoon Sosyal, lahat ng bagay sa mundong ito ay temporary lang. Ang next life po natin ang permanent. Kaya, huwag na natin pabayaan. Andito na tayo. Magpakalalim na tayo sa relasyon sa ating Panginoon. Magpakatatag at i-level up natin ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Tama mo ba? Habang ang relasyon natin ay lumalalim at tumitibay sa Panginoon, pag ang ating pananampalataya, magagawa natin ang tagubilin ni David sa kanyang anak ni Solomon. Na sa atin ngayon ay dinedelegate din tayo ng ating Panginoon na magtayo tayo ng sarili. Ano gagawin natin? Kung nahihirapan tayo sa ibang tao, sa ating pamilya. Sa pamilya ni Nanak na Aljon, bukod sa cell group niya, nagsa-cell group pa rin silang mag-anak. Tama po sa ating lahat. Ganun po kabuti ang Panginoon. Nakukuha niyo po ba? At makikita po natin, napakabuti ng Panginoon. Kung babasahin lang po natin yan, hindi po natin maunawaan. Ano ba talaga ito tayo ngayon sa lubo? That time, building. Nakaprepare na yung mga kahoy, yung mga lahat ng ginto, tanso, pila, o kung ano man ang gagamitin dyan, ay sabi ni David, anak, kaya mo yan. Susunod ka lang. 100% sinunod po ni King Solomon ang lahat ng tagubingin through Moses. Si Moses po ang nakakita ng lahat ng mga pangailangan sa templo ng Diyos. Ang templo din niya, by the gift of God, by the blessing of God, natapos ang templo, natapos din po ang kanyang kaharian. Yung pinakapalasyo niya. Ganun po kabuti ang Diyos. Malay nyo,
habang tayo nag-build up ng cell group, binibigyan na pala tayo ng magandang lupain at bahay ng ating Panginoon. Di mo ba? At bagong lupa at building ng Diyos. Kasi nga po, ang nakikita ko po dyan, pararabihin po tayo ng Panginoon. Bawat isang tao, maaaring siya ay haligi, maaaring siya ay dingding, maaaring siya ay upuan, maaaring siya ay kisame, maaaring siya ay bubong, bintana, o kung ano man ang ating gagampanan sa templo ng Diyos. Tama ba? Nakakamangha ang gagawin ng ating Panginoon. Kaya nga ang mga anak ng Diyos na nagmamature, nakakatuwa ng tingnan ng kanilang pamilya. Patutulan ko. Kasi why? Kahit sila ay bata pa, nagmamature sila. Pero yung umedad na, nasa Panginoon na, nag-aastang baby pa rin, baka bigyan ka ng tsupo ni Lord. Nagkakatawa lang po ako. Hindi mo ba, mga baby? Ano ba yung pacifier pala, yung iba pang ibinibigay? Mahirap naman po yun, baka kasi nag-iiyak ka pa dyan. O anak, tahan na, baby ko, di mo ba? Pero sa atin, tinuturuan tayo ng Panginoon na mag-grow, mag-improve, mag-mature. Kasi hindi po biro yung ating gagampanan. Yes, pinili ka ng Diyos. Tama po ba? Ipapagawa sa iyo ang napakahirap na gawain. Mahirap po yan. Si King Solomon, habang kinakausap siya ng kanyang ama, maaari nagtitingin na sila mata sa mata. Patay, parang mahirap naman hinapilin sa minsan talaga, hindi po madali ang lahat ng gawain. Tama mo ba? Test ko yun eh. Pagka ang pinggan, hindi na natili sa lababo, ibig sabihin mga mature na sa tahanan. Pero pagka parang inaabutan nyo ng isang araw, 2 araw, pangal na yung bibig ng magulang, wala pang sumusunod. Ano sabi ng magulang? Ano ba yan? Utos ko? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Pero bakit tayo tinuturuan ng Panginoon ng bayan nito? At taga-JC Lam Sokol Outreach, kahit hindi mo pinsan, nagsasalibot yan. Ang taga-JC Lam Sokol Outreach, kahit hindi mo sabihang mag-devotion, mag-devotion. Kahit hindi mo siya sabihang umattend ng Sunday Cell Celebration, ng cell group, ng mga gawain sa Panginoon, attend po yan. Why? Nag-improve, nagmamature, at handang sumunod sa ating Panginoon. Pangatlo, sabi po doon, alalahanin mong ikaw ang pinili ni Yahweh upang magtayo ng kanyang tahanan. Pangatlo, gawin mo na ito at huwag kang magpabaya. Ano daw po? Gawin mo na ito at huwag kang magpabaya. Ginagawa na po ba natin ang ating cell group? Ginagawa na po ba natin mag-evangelize? Ano sabi doon? Reminder, huwag kang magpapabaya. Tanong ko kanina, sino ang gustong pagyamanin at pagpalain ng Diyos? Pasok naman. Ito po sikreto. Gawin mo ito. Kung binigyan ka ng pangungusap ng Panginoon, wisdom yun eh. Anak, mag-business ka. Hindi kailangan ng malaking puhunan. Mag-start ka sa maliit. Makikita mo kung ito ay lalago o hindi. Kapag ka hindi yan lumago, hindi ka ng wisdom ko. Ibig sabihin, ibang business ang pinaumpisahan sa iyo ng Panginoon. Ano sabi doon? Gawin mo na ito. At huwag kang magpapabaya. Minsan, kapag ka nasa atin na, yung mga bagay na pinagkaloob ng ating Panginoon, katulad ni Solomon, andyan na eh. Given na yung mga materyales ng templo, ng kanyang palasyo.
Parang yun yung mga materialis na yun yung ating mga potential, yung ating mga kakayanan. Kung tayo man ay may puhunan, ni-invest natin, sabi dyan, gawin mo na ito. Merong time frame ang ating buhay sa mundong ito. Tama po ba? Merong simula at merong katapusan. Kaya lang kung hindi natin sisimulan, ay wala po tayo matatapos. Kaya naman ang sabi ni King David kay King Solomon, gawin mo na ito. Ginawa o ginawa? Ginawa. Tinapos nga eh. Kaya lang, tapos na eh. Ano pa sabi sa dulo pahabol? Huwag ka magpapagaya. Kaya kung may cell group na po tayo, sabi niyo po sa katabi niyo, huwag kang magpagaya. Kung may outreach na tayo, sabay-sabay tayo lahat, huwag natin pabayaan. Huwag natin pabayaan. Si Satan nandyan lang. May isa lang mawala. Hindi na buo ang tahanan. Tama po ba? Buo po ba ang tahanan pag wala hagdan? Pero sa kasalukuyan, parang baitang lang, andyan na. Parang loob na ng bahay. Tama po ba? Pero noong unang panahon, lahat ng bahay may hagdan. Bakit po? Takot silang makapasok ng ahas. Simbolo ni Satanas. Kaya may silong po sila. Pagka yung mga manok na alaga, baboy na alaga, at kung ano man ang alaga nila sa silong, ay umiiyak, ibig sabihin po doon, may ahas po doon. Andun po si Satan. Tama po ba? Kaya, ang huling habilin ni David kay Solomon, gawin mo na ito. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gawin mo na. Diba? At kapag nagawa mo na, ano sabi pa doon? Huwag kang magpapabaya. Nakakalungkot mang isipin. Kaya maraming estudyante nagpe-fail. Minsan nga, hindi nakakatapos eh. Yung word sa dulo. Kaya merong mag-asawa, broke, iwalay. Kasi, nagpabaya. Nakuha niyo po ba? Ang isang business kaya bumagsak. Kasi, paulit-ulit lang yan sa buhay ng tao. Kapag hindi natin nakuha ang prinsipyo ng Diyos sa araw na to, napakadaling wasakin ni Satanas ang tahanan na ipinapapayo ng ating Panginoon. Pero pagka si Lord Jesus ang pundasyon po nito, through our trust, through our hope, through our faith, hindi na kayang i-collapse, i-shake man ito ng lindol, bagyo, o kung anumang problema ng buhay, magpapatuloy ka sa Panginoon. Awan niyo po ba? Ganun po mabuti ang Diyos. Kaya nga ang tagubilin ni David kay Solomon, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Habang ikaw ay nag-ahari, habang ikaw ay leader, habang ikaw ay namumuhay. Kaya lang, sa kasabihan sa Pilipinas, walang tutang. Nakuha niyo mo ba? Tungan niyo ha? Walang tutang. Nauulod na tayo. Hina naman eh. Lakasan niyo mo. Walang tutang. Ay, hindi wala alam ng iba. Buti naman niya yun, alaman niya. Pagka sinabi ng ulo, di ba yung naglalaway na aso, na gustong manakmal, wala sa sarili. Di ba? At kapag nasakmal ka nito, ano mangyayari sa nakagat? Mamamatay kasi may rabies po yun. Akit sa utak niya at yung utak niya. Kaya nakakita ko nito eh, takot na takot sa tubig. Yan ang symptoms. Kita natin, lagi nangangato kahit lagyan mo nito ng mga ilang kabang bigas o palay, ay kayang-kaya niya buhatin o itaog. Ganong kalakas. Kaya makikita po natin, nais ng Diyos, gawin na natin. Handa na po ba kayo? Amen. Alam niyo po, ipiniprepare ang taga-Jason at sa pala-outreach ng Panginoon. Na kung saan, ipinapaalam sa atin ng Diyos, pinili ka niya.
Gagamitin ka niya na magtayo ng cell group, ng outreach. Kaya nga ako nangangarap din eh. Nagsimula ito sa outreach dito sa Suhol. Baka magkaroon sa Tadlac, sa Los Baños, sa Pansol, sa Masile, at kung saan pang barangay. Di ba? Maabot ito at lalawak ang kaharian ng Diyos na panalangin ng Panginoon Jesus kung papaano yun sa langit ay gayon din dito sa lupa. Ano ibig sabihin ng Panginoon sa Kristo doon? Kung gaano kapayapa sa langit, ganun din kapayapa sa mundo at sa bawat tahanan po natin. Nakita niyo po ba tahanan natin? Magulo ba o payapa? Very good, payapa. Pero merong kapitbahay tayo na magugulo ang tahanan. Ano po ba? Sabihin niyo po sa katabi niyo, gagamitin ka rin mo. Para maging payapa din ang kanilang tahanan. Yung magulo nilang buhay, aayusin nyo, gagamitin ka rin mo. Harapin nyo naman, puso sa puso, gagamitin ka rin mo. Anong title? Kakayanin mo kung susunod ka lang. Kaya tayo may schooling dito, kaya po tayo may training dito. Sabi ko nga, mula sa pagiging immature, mag-mature po tayo, mag-improve po tayo, na hindi lang tayo manatiling taga-upo. Kaya magkakaroon tayo ng live class by January or February or March. Loobin ng Panginoon by January pa lang, magawa na natin. Kasi sabi dyan, gawin mo na ito. Nagawa na natin mag-evangelism, amen po ba? Amen. At mag-i-invite pa tayo, amen po ba? Amen. Gawin na daw natin eh. At huwag natin pabayaan. Sabi ko nga kay nanak na Aljo, congrats. Pinagtayuan na naman ni Lord. Ang tahanan niya. Gagampanan niya yun na talagang huwag niyang pabayaan. We have responsibility and accountability in front of God. Aminin man natin at hindi. Hindi po tayo pwede maging ignorante sa harap ng Diyos. Bagamat ignorance of the law except no one. Ganun din sa prinsipyo ng ating Panginoon. Kaya nga may salita ng Diyos na talagang alam ni Solomon na dapat yung sundin. May mga prinsipyo ang Diyos na dapat po natin sundin. Kaya kapag gusto nating umayos ang ating buhay, may prinsipyo ang Diyos. Tama po ba? Kung gusto natin pagpalain ang ating buhay ng Panginoon, may prinsipyo ang Diyos. The example of principle of God is Matthew 6:33. What is the content? Sabi po doon, datapot unahin muna ninyo ang aking kaharian, ang aking katuwiran, at ang lahat ng bagay na igarantad ko sa inyo. Ang prinsipyo ng Diyos, bago idagdag sa iyo ang isang bagay, makita ni Lord faithful ka. Makita ni Lord submissive ka. Makita ni Lord obedience ka. Pero kung hindi po natin gagawin ang kalooban ng ating Panginoon, paano idadagdag sa ni Lord ang mga bagay na ninanais mo, katulad ni Solomon? That is a big question. Kaya unahin muna natin na alamin ang mga principles ng Panginoon, yung prinsipyo niya, at sundin natin, at gawin natin. Tama mo ba? Kaya sabi sa konklusyon, sa 1 Chronicle chapter 28 verse 20, pagkatapos, sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, magpakatatag ka. Ano daw? Magpakatatag ka. Yan yung una. Sabi niyo po sa katabi niyo, magpakatatag ka. At huwag hindi mo gawin ito. Sabihin niyo po, at huwag hindi mo gawin ito. Yan ay karawa. Pangatlo, huwag kang panghinaan ng loob. Hindi mo wawala ng pag-asa. Sapagkat si Yahweh, ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay sasa iyo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sasa iyo si Lord. Sasa iyo. Hindi ka niya pababayaan. Wow! Hanggang hindi mo natatapos ang lahat ng bagay na kailangan sa paglilingkod sa templo. Tama po ba? Ganun po mabuti ang ating Panginoon. Sa totoo lang po, lahat nakahanda na eh. Inihanda na ng Panginoon. Ang tanong, harapin mo ang katabi niyo, handa ka na ba?
Inuulit ko po kapatid, si Lord ang dala ang mga blessing. Binubuksan na ang durungawan ng langit. Ang tanong, para pagkukunin ka tanong, handa ka na ba sa blessing ni Lord? At nakapila pa ang mga katagumpayan para sa iyong buhay. Ang tanong, handa ka na ba? Alam niyo po mga kapatid, given na ibinigay sa atin ng Panginoon, pinili ka ng Diyos eh. Kaya lang, parang umaayaw ka pa. Choosy ka pa. Ang tagal-tagal ka nang ini-invite ni Lord, ang tagal-tagal ka nang dinadalaw, binibisita ni Lord. Akala mo kasi ang Diyos, makikita mo. Pero tama, makikita mo. Pag ang isang tao, ginamit ng Diyos na pumunta sa iyo, hindi mo alam, baka anghel ng Panginoon yun. Kinakausap ka ng Diyos through that person, ay makita mo, si Lord na pala yun. Kaya lang, paano natin malalaman na si Lord yun? Kapag ka ikaw ay dadalhin niya sa kabutihan. May sinusugo din si Satanas. Paano natin malalaman na sugo ni Satanas yun? Kung dadalhin ka niya sa kapamakan. Nauuhan niyo po ba? Alam niyo po, ayaw ni Lord manatili tayo kakaunti. Sa isang kaluluwa na lumapit at tumalikod at tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Libo-libo ang hilang kapatulaan sa iyo. Alam niyo po, good news na karagay siya lang sa Panginoon. Tuwan-tuwaan ko sa langit. Dahil meron tayong isang libo. Paano kung dalawa yan? 3, 4, 5, hanggang 10 o higit pa. Hindi natin alam ang kaligayahan sa puso ng Diyos. No, talagang sinasabi sa mga anghel sa langit, magse-celebrate tayo. Magse-celebrate tayo. Kaya huwag tayong mag-inawa na mag-iba. At alam ko, si Lord ang magpapala sa mga taong gumagano sa kalooban ng ating Panginoon. Masabi ko sa dulong pansahan, gawin mo na ito. At huwag kang magpabala. Tayo pituloy.